totoong anak si Zoe. I already know that, ate. Kung hindi ikaw ang tatay ni Zoe, sinong ama niya? Hindi ko na inisip yan, ate. Wala na rin naman si Moira eh. Kung meron lang talagang biyahe papuntang impyerno, pupuntahan ko yung kapatid mo. Just to tell her what a hypocrite she is. Sobrang affected si Zoe sa mga nangyayari ngayon. And I'm afraid baka kung anong gawin niya sa sarili niya. I'm really worried about her. Si Doc Zoe po, mukhang tatalon sa rooftop. Zoe, please, bumaba ka dyan! Just shut up, Annalyn! Just shut up! Alam ko na magtawag-tawa ka eh. Masasolo mo na si Daddy. Masasolo mo na siya! Bakit hindi niya matanggap? According to Justin, matagal na niyang alam na hindi siya tunay na anak ni RJ. Nakikiusap ako sa'yo. Bumaba ka dyan! Hindi ako bababa dito! Kasi alam ko namang itatakwil mo ako. Pagkatapos ng lahat ng nalaman mo eh. Walang magbabago sa atin, Zoe. Anak pa rin kita. Mas masasaktan ako kapag mawala ka sa akin. Baliw na talaga siya. Matalino yan, doktor yan! Hindi yan baliw! Para sa akin, ikaw lang yung nag-iisang kapatid ko at hindi magbabago yun, okay? Zoe, we'll let you rest for now. Okay? Tawagan mo lang kami kapag may kailangan ka. Thank you. Dad, Annalyn. It's okay, anak. Basta kung kailangan mo ng kausap, dito lang kami, ha? Thank you. Pahinga ka muna, anak, ha? Thank you, thank you. Hello, Zoe. Nagawa ko na. Nagawa ko na. And a job so well done. Alam mo, bibigyan kita ng standing ovation at unlimited applause for doing so well. Anak ka talaga namin ni Carlos, no? Dahil lahat napapabilib mo sa brilliance ng acting mo. Sinunod ko lang naman yung gusto mo eh. And you did it with flying colors. Mami, wala na akong mukhang iharap. Mabuti pa mawala na lang ako. Mabuti pa mawala na nga lang ako. Oh no. Zoe, wait. You stop crying. Walang mangyayari sa kakangawa mo. Anong gagawin ko? Hindi mo ba nakita? I lost everything. Sa tingin mo, hindi ako apektado? I am furious na nabuking tayo. Pero hindi ako susuko. Wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa. You want to cry and whine? Go ahead. But don't do it in front of me. You do it in front of them. Ipakita mo sa lahat na biktima ka lang ng sitwasyon. Pag ginawa ko yun, di lalo nila malalaman lahat. Eh di malaman nila. Doon na naman papunta yun, di ba? Ikaw na rin nagsabi, wala na tayong magagawa, pero ikaw, may magagawa ka para manatili ka pa rin isang tanyag. At mangyayari lang yun kapag hindi ka na itsapweras sa buhay ni Robert.
Mami, wala na akong pakialam sa plano mo. All I want to do right now is fix my relationship with Dad. All my life siya yung kinilala kong tatay. Ayoko mawala siya sa akin. Then you do as I say. Magmakaawa ka sa kanilang lahat. Especially kay Robert. Umiyak ka, maglupasay ka, halikan mo yung mga paa nila. You do anything. You act like you're lost, you're desperate. Kung mahulog ka kaya sa hagdanan, oo, magpakasagasa ka, anything like that. Nababaliw ko na ba? No, hindi mo naman tototohanin eh. Palalabasin mo lang na maniwala sila sa act mo. Palabasin mo na linoko ka lang ng mami mo. Ako nang bahala sa mga detalye. Mahal ka ni Robert. Sariling anak ang turing niya sa'yo. Kapag nagawa mo yon, you will not only save my plan, but you will still be part of Robert's life. Good job, anak. Pero hindi ako masaya sa ginawa ko. Lalo ko lang dinagdagan yung kasalanan ko eh. Kaya lang naman ako nag-agree sa plano mo kasi ayoko mawala si Daddy sa buhay ko. Well, at least napatunayan mo na mahal ka talaga ng daddy mo. Oo. Pero that doesn't change the fact na hindi niya ako anak. At sa mata ng mga tao, hindi ako tanyag. Sorry po, Mami. Sorry. Sorry, Dinata. Mahal kita. Mahal na mahal ka ng okay. I love you so much. Mahal na mahal din po kita. Anong ginagawa mo dito? Makikiparty ka na sa amin? Yes, for Lolo. Talaga? Nagtatrabaho ka dito sa Apex? Buti naman hindi ka nababalik ng US, tapos magtatrabaho ka pa dito. Kaya nga sana, bumalik ka na dito sa Apex para magkakasama na tayo. Alam mo ba kung bakit present yung tao sa present? Kasi this is the right moment for you to change the course of your life. Pwede kang magpatawad. Pwede kang magbigay ng isa pang chance. Tapos pwede mong baguhin yung buhay ng mga tao sa paligid mo. At higit sa lahat, pwede mong baguhin yung buhay mo. Ako, Annalyn, alam mo na anytime, pwede kong tumulong sa'yo. Nandito kami. Salamat ah. Kahit pa paano, nagkasundo kayo ngayon. Nandito kayo para kay nanay. Thank you.
Alam mo, enough na sa akin na alam kong may invisible leash akong nakatali dyan sa liig mo. From now on, you're my pet. Actually, you're our pet. Look, Zoe, I know you've had a rough couple of weeks. At nawalan ka ng boyfriend and anak. Kailangan mo ng someone. Focus! Di ba sabi mo sa akin, gaganti ka pa sa mga tanyan? Justine, teka, akala ko pa magkakampi tayo. Zoe, masyado nang maraming nangyayari. Ang dami na rin nadadamay. I think it's about time na may gawin akong tama. Please, huwag mo naman gawin sa akin to. Please, ibalatan mo na siya sa akin. Ano nang plano niyo? Ako, RJ, bukas babalik na ako ng Amerika. Ito naman si Giselle, babalik daw muna sa Cebu. Talaga, ate? Gusto ko lang munang magpahinga, mag-isip-isip ng konti after everything that happened. Tsaka, Obeng, matagal ko naman ang balak na dalhin si Justin sa lugar na kung saan ako lumaki, pero hindi ko nagawa. Kaya ngayon, naisip ko na dadalhin ko na muna yung mga abo ni Justin sa Cebu. Kung anong makakabuti sa'yo, ate, I'll support you. Huwag kang mag-alala, Obeng. Babalik naman ako kaagad. Hindi kita pababayang patakbuhin ng Apex na mag-isa. By the way, andito si Zoe kanina, di ba? Nasaan na siya? She left early. Dahil stress pa rin siya sa nalaman niya. Obeng, alam mo ba na matagal na palang alam ni Zoe na hindi mo siya anak? What? Yes. Justin told me about it. Na matagal nang alam ni Zoe ang totoo. Kaya lang, bigla nga akong nagtaka, parang ngayon lang niya nalaman. I saw the video of her doon sa rooftop. Hindi ko naman ini-imagine na magagawa niya yun. Paano natin mapapatunayan na totoo ang sinasabi ni Justin? Eh ngayon wala na siya. Obeng, alam namin na hindi namin mapapatunayan yan dahil nga wala na si Justin. But what if nagsasabi nga ng totoo o nagsabi ng totoo si Justin? Eh baka naman sinisiraan lang niya sa akin si Zoe. RJ, paninindigan ko ang sinabi sa akin ng anak ko. Kung ayaw mo maniwala, ikaw ang bahala. Ang sa akin lang naman.
Mag-ingat ka. Ma'am Giselle, RJ, mauna na kami. Lynette, maraming salamat sa lahat-lahat. Salamat, Lynette. Annalyn, Maraming salamat. Sir. Sandali lang. Annalyn? Excuse me, pwede ba kitang makausap sandali? Sige po. Sige, anak, antay na lang kita sa baba. Sige, so. Sir Eric? Annalyn, gusto kong magpasalamat sa iyo. Dahil alam ko naging close ka rin kay Justin nung nabubuhay pa siya. Thank you for letting her into your life. Wala po yun. Pinsan ko naman po si Justin, Sir Eric eh. Alam niyo po, masaya nga po ako na dumating po sa buhay ko si Justin kasi isa po siya sa kumpleto po sa buhay ko. Parang naging kapatid ko na nga rin po yun. Bukas kasi palis na ako papuntang Amerika, pero gusto ko sana makausap si Zoe. Alam mo ba kung saan ko siya pwedeng makausap? Ano lang kasi, malakas lang kasi ang kutob ko na may nakonektado yung pagkamatay ni Justin sa nalaman niya tungkol kay Zoe. At Sir Eric, wala pong kinalaman si Zoe. Kasi meron naman pong nakakita tsaka nakapagbigay po ng description sa kung sino pong bumangga nila tatay. At si Doc Carlos po yung fit sa description po nila. Doc Carlos Benitez? Opo. Nagpanggap po na may mental illness po si Doc Carlos. Tapos tumakas po siya dun sa mental facility. Sinira niya pa nga po yung kasal ni nanay at tatay eh. Ang gusto niya pong mangyari, mamatay po talaga si tatay. Tapos nadamay po si Justine. Kaya kung may sisisihin po kayo, huwag po si Zoe. Si Doc Carlos po dapat. Sige, salamat. Anong ginagawa mo dito? Zoe, kukumustahin lang kita. Dahil nakita ko yung video mo sa roof deck ng Apex. Anong gagawin mo? Papakamatay ka? Ano bang gusto mo gawin sa buhay mo? Wow! May pakialam ka pa rin pala sa akin. Siyempre, tatay mo pa rin ako. And I hate that fact. Na ikaw ang totoo kong tatay at hindi si Daddy. Dahil ngayon, alam na ni Daddy yung totoo. Talaga? Alam niya yung totoo? Anong ginawa niya sa'yo? Sinatang ka ba niya? Ano? Ikaganti kita! Hindi. Tinanggap niya pa rin ako. At sa kabila ng lahat, hindi niya pa rin ako binitawan. At ramdam ko, mahal na mahal niya pa rin ako. Kahit alam niyang hindi niya ako tunay na anak.
RJ, sigurado ka ba na nandito si Zoe sa condo niya? Naka-leave siya ngayon sa Apex eh, so I'm sure nandyan lang siya. Pero bakit mo naman naisip na bisitahin si Zoe? Kasi nagigilty ako eh. Gusto ko lang sana siyang kamustahin. Tapos gusto ko na rin mag-sorry sa kanya dahil nagtalo kami nung huli namin pagkikita, diba? Tapos hindi mo napigilan na sabi mo sa kanya, kaya nalaman ni Zoe yung totoo. May rason kaya nangyari yun. Mas mabuti na siguro na malaman na yung totoo. Kaya huwag ka na mag-guilty. Ha? Naisip ko lang, RJ, kung hindi ikaw ang tunay na ama ni Zoe, sino? At alam kaya niya na nag-i-exist si Zoe? At kung alam niya, gusto kaya niya na makilala siya ni Zoe? Ayoko nang isipin yan, Lynette. At ayoko nang malaman. Basta para sa akin, anak ko si Zoe. At ako ang daddy niya. Tara. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa ba aalis? Talaga? Tinanggap ka ni RJ bilang anak niya? Ano mo gusto mo magpakarasing eh? Paano naman ako? Ako ang tatay mo. Sa tingin mo, kaya mong magpakatatay sa sitwasyon mo ngayon? Di ba nagtatago ka? Ang dapat nga iniisip mo ngayon kung paano ka hindi mahuhuli ng mga pulis? Gusto kong masira sina RJ at Lynette. Tigilan mo na sila. Alam mo, pagkatapos ng nangyari, mas minahal ko pa si Daddy. Kasi tinanggap niya ako kahit hindi niya ako tunay na anak. Kaya pwede ba? Please, huwag mo na siyang gagaliwan, huwag mo siyang sasaktan. Hindi ko yung mapapangako sa'yo, Zoe. Kung ganon, umalis ka na. Umalis ka na! Iingat ka, ha? Mag-iingat po. Bakit naman? Well, let's just say, don't put your 100% trust on Zoe. Ito na lang yung mga guests natin sa taas. Si Lauro Maningas, itong si Jerry Romualdo. Nag-out na ba to? Hindi pa. Jerry Romualdo? Bakit, Annalyn? Si Doc Jerry Romualdo. Dati siyang doktor sa Apex na pinatay ni Doc Carlos. May bisita ka? Wala. Kaninong cup yun? Ano yan? Sir, dito lang ako kayo. I-check ko. Zoe, hayaan mo lang. Dito ka lang.